Ang pagpapatuloy. Tumukha ng napakagandang kalangitan na ito. Makikita ang kabaliktaran nito sa lupa kung saan dating naninirahan ng mapayapa ang mga tao. Makikita dito ang malawakang sunog na animoy nagsusunog lamang ng basura at ang napakarami at naglalakihang mga halimaw na parang imposibleng mapatay. Ngunit sa panel na ito ay merong isang halimaw na kakaiba dahil sa itsura nito at sa kulay ng balat nito ay parang may iniindang karamdaman. At makalipas nga ang ilang sandali ay umalangaw-ngaw ang hiyaw nito na tanda ng sobrang sama ng nararamdaman. Pinakita na din ang loob ng tiyan nito na gustong maglabas ng kinain, at sa tubig na umaagas na parang ipu-ipo ay makikita naman ang isang tao na nasunog na ang balat dahil sa asido na inilalabas ng lugar na iyon. Sa kabilang banda naman ay makikita ang isang lalaki na kapit wag lamang mahulog sa pool na asido. Makikita ang pagiging desperado sa mga mata at pagtanggi na mamatay. Ito ang ating bida na si Kim Duk-ja. Ang nabili nitong malaking tinik sa Dokkaebi Shop ay itinusok sa laman ng halimaw para siya ay may makapitin at may matong tongan. Punit-punit na ang damit nito gayon din ay pagod na. Waring ilang oras na siyang nasa ganoong kalagayan. Makikita sa ibaba niya ang ilan pang mga malaking tinik na ginamit para siya ay makapunta sa mataas na lugar na hindi basta-basta maaabot ng tubig na asido. Lumipas pa nga ang maraming oras. Makikita natin ang maputlang itsura ng ating bida na animoy nag-aagaw buhay na. Hindi dahil sa sakit o anumang karamdaman kundi dahil sa kawalan ng kain at pahinga sa matagal na oras. Nagtatanong sa sarili kung gaano na ito katagal sa kalagayan na iyon. Pinagdududahan ng sarili na baka naging sobrang taas masyado ng tiwala sa sarili na parang hindi na nito kaya pang panindigan. Dagdag pa nito, siya lamang daw ay isang ordinaryong magbabasa lamang at hindi ang bida sa kwento na kanyang nasangkutan. Dahil pa rin nga sa pagdedeleryo ng ating bida, naiisip niya ang kanyang ina. Iniisip niya kung okay lang ito, ngunit sinagot naman niya agad iyon sa paniniwalang nasa maayos na kalagayan ito dahil ito ang tinaguri ang nanay ng lahat ng tao. Dagdag pa nito na ang kalagayan niya ay hindi maaaring maging panaginip. Ngunit sa lagay niya ay gusto na nito na maging panaginip na lamang ang lahat. Ang mundo daw dati ay hindi naman kagandahan pero at least hindi nasa masamang kalagayan ang buhay niya sa loob ng tiyan ng Commander si Serpent. Pagkatapos ng pag-iisip niya ng hindi maganda dahil sa hirap ng kalagayan, nanahimik na ito na parang nag-aantay na lamang sa kanyang nalalapit na totoong kapalaran, kung mabubuhay pa ba o bibigay na ang katawan sa kawalan ng kain at pahinga sa kalagayan. Makalipas pa ang ilang sandali, dinilat ng ating bida ang kanyang mga mata dahil sa pagliwanag ng buong paligid dulot ng muling pagbabalik ng Dokkaebi. Sa pangyayaring iyon ay parang nabuhayan ng kaunti ang ating bida at kahit nanginginig na ang buong katawan nito ay sinigurado niya ang kapit nito sa malaking tinik. Kasunod noon ang tuluyang pagpapakita ng Dokkaebi. Nang makita nito ang ating bida ay pagkamangha ang una nitong naramdaman. Saka sinabi na may ibibigay daw siya sa ating bida kaya ito nagpakita. Ang ilang constellations naman ay naipabatid ang paghanga sa survival skill ng ating bida kaya naman may isa na nagregalo sa kanya ng 100 coins. Sa kasalukuyan ay 4 na araw na pala ang nakakalipas simula nang maglabas ng asido ang malaking isda, at magsimula ang ating bida na sumabit sa itinusok nitong malaking tinik sa tiyan ng commander na isda. Para itanggi ang kamatayang hatid ng pool na asido at magpatuloy sa hamon ng kinakaharap na senaryo. Hindi naman iyon inaasahan ng Dokkaebi dahil hindi nito akalain na sa ganoong paraan gagamitin ng ating bida ang malaking tinik. Kasunod noon ang kawalan ng malay ng ating bida sanhi ng sobrang stress ng katawan dulot ng walang kain at pahinga na nasabing 4 na araw na pala siyang ganoon ang kalagayan. Kaya nahulog na ito sa baba ng tiyan ng si Serpent na ngayon ay wala ng asidong tubig dahil sa pag-release nito ng lamang tiyan kanina. Ilang sandali pa ay bumagsak na rin ang Commander si Serpent na lumunok sa ating bida dahil sa hindi pa nasabing nangyari dito. Kasabay noon ang pag-anunsyo ng system sa pagtatapos ng hidden scenario na kinaharap ng ating bida. Sumunod na rin ang iba pang mensahe na nagsasabing, natanggap ng ating bida ang 9,000 coins. Unang nakahunt ng tier 7 na halimaw at tumanggap ng 1,000 coins bilang reward sa achievement na nagawa nito. Nang malaman niyo ng ating bida ay nabuhayan na naman ito ng kaunti. At kahit hinahapo pa ay nasabi na lamang nito sa isip habang may tuwang nararamdaman ay buhay daw siya na parang nagdiriwang ito. Sa kabilang banda naman ay masusing inaanalisa ng Dokkaebi ang ginawa ng ating bida para mabuhay sa 4 na araw kasama ang pool ng asido. Tinabi pa nito na ang Stonehogs daw ay madalas makikita sa mga baybayin. Ginagamit nila ang kanilang special na tinik para tusukin ang kanilang target hanggang sa matuyo ito at mamatay. Habang patuloy nga ang pagkamangha ng Dokkaebi,
Ang mga constellations naman ay napapangiti ng maintindihan ang ginawang desisyon ng ating bida. Ang iba naman ay napapasabi na lang na dapat daw sa susunod ay ipaliwanag ng ating bida kapag gagawa siya ng mga ganoong hindi kapani-paniwalang desisyon, para naman daw magkaroon din sila ng kamalayan sa mga mangyayari. Sa patuloy na pag-iisip ng Dokkaebi sa ginawa ng ating bida. Nasabi nito na kahit daw yung mucus of the hammer seahorse ay hindi niya alam na pwede palang magamit pang protection sa asido ng tiyan ng sea serpent. Nang marinig ang sinabi ng Dokkaebi, nasabi sa isip ng ating bida na bago daw magsimulang ang mapekto ang malalaking tinik na ginamit niya. Ibinihas daw niya ang natitira niyang mucus sa kanyang buong katawan. Pagkatapos noon ay ang mga lumalabas na tubig na galing sa katawan ng sea serpent ay ininom nito para maibsan ang kanyang gutom. Pagkainom nga ng ating bida sa tubig na lumalabas sa malaking tinik ay kasunod na nag-anunsyo ang system nito na naabsorbed daw niya ang lakas ng ichthyosaur, at ang stamina niya ay tumaas ng isang antas. Pagkatapos noon ay patibayan na lang ang naging labanan. Tinabi ni Dokja sa Dokkaebi na ang hammer seahorse daw ay pagkain ng mga sea serpent kaya kailangan nilang mag-evolve para makagawa ng special mucus. At yun daw ang dahilan kaya siya nakaligtas sa pool na asido. Na nasabi pang hanggang ngayon daw ay sobrang sakit pere ng balat niya dahil sa asido na iyon. Nagsalita naman ang Dokkaebi na dapat daw ay siya ang nagpapaliwanag noon. Sumagot naman ang ating bida na tinutulungan lang daw niya ito dahil parang ito ay nahihirapan iyong maintindihan ang panggagago na naman ng ating bida sa nilalang. Kaya namura siya ng Dokkaebi. Pagkatapos ay nag-anunsyo ang system ng ating bida na ang skill niyang the fourth wall ay bahagyang nababawasan ang sakit niyang nararamdaman dulot ng asido. Habang palutang-lutang ang Dokkaebi ay kinakausap nito ang kanyang mga tagapanood na constellations ng may pagmamalaki sa ating bida. Pinara naman iyon ni Dokja at sinabing buksan na lamang daw nito ang shop. Tumayo ito at pumunta sa isang bahagi ng tiyan ng sea serpent. Nang marating ang lugar ay bigla nitong tinusok ng malaking tinik ang balat ng halimaw. Bigla namang nabutas ang bahagi ng tinusok at tumambad sa nagulat na Dokkaebi ang isang lumiliwanag na bagay. Ang bagay na ito ay ang Ichthyosaurus nucleus. Napakaganda nga nitong pagmasda dahil sa banayad ngunit malakas nitong pagliwanag. Kinuha iyon ng ating bida at sinabi sa Dokkaebi na ibebenta daw niya iyon o kaya naman ay sa palitan kaya ilagay iyon sa Dokkaebi auction house. Hindi na naman nga makapaniwala itong nilalang dahil hindi niya alam kung paano nalalaman ng ating bida ang mga impormasyon na iyon. Bilin pa ni Dokja sa Dokkaebi. Hindi daw niya iyon ipagpapalit sa kahit na anong item malibas sa item na nagngangalang Broken Faith. Napaisip naman sa sinabing iyon ng Dokkaebi dahil hindi nito alam kung merong nagmamayari ng item na gustong kapalit ng ating bida. May gusto naman sanang bilhin si Dokja ngunit mamaya na daw iyon sabi ng Dokkaebi pagkatapos ng gagawin niya. Pagkatapos noon ay habang nagpapakyot ang Dokkaebi na ito sa kanyang mga mahal na tagapanood ay sinabi nito na babalik daw ang kanyang palabas pagkatapos ng advertisement na pagsamantalang ipapalabas nito. Makikita naman ang ating bida na nawarduhan sa ginawa ng Dokkaebi. Makalipas ang ilang sandali, lumabas sa system ang stream contract agreement na ginawa nito. Nagkakalaman ito ng iba-ibang kasunduan. Una ay obligado na tanggapin ng ating bida ang lahat ng patakaran sa kontrata hanggang maklear nito ang lahat ng senaryo o mamatay. Pang-alwa ay hindi na siya pwedeng magkaroon ng supporting constellation. Pangatlo ay dapat ay sa channel lamang ng Dokkaebi na si Biyong siya magiging active. At ang pang-apat ay dapat silang maghati sa lahat base sa mapapagkakasunduan ng dalawang kampo. At yun na nga ang kabuuan ng agreement. Tauna daw ay hindi sigurado doon itong Dokkaebi, pero nang makita daw niya ang ating bida na na-clear ang hidden scenario ay doon na siya nakumbansi na dapat niyang tanggapin ang offer ng ating bida. Napansin naman ng ating bida na full written contract ang ginawa ng Dokkaebi. Tinagot naman agad iyon ng Dokkaebi na, kala daw niya na silang mga tao ay gusto ang katulad noon dahil kahit maski siya ay hindi iyon naiintindihan. At sinabi na sa ating bida na gawin na daw nila. Nasorpresa naman ang ating bida dahil mas maganda daw ang magiging lagay niya kesa sa kanyang inaasahan ngunit maliban sa isang nasabi sa kasunduan. Kaya hindi na nagpaligoy-ligay pa ang ating bida at sinabi na nito sa gumawa ng agreement na nawawala daw ang pinakang importante sa kontrata na ginawa nito. Sumagot naman ng Dokkaebi na gumawa ng agreement contract na kung ang ibig ba daw sabihin ni Dokja ay ang seal na pwede naman nila agad iyon mapag-usapan dahil ang stream contract daw ay isang soulbound. At sinabi na nga ni Dokja na hindi daw iyon kundi ang ratio, na nasabi pa nito sa isip na ang lakas daw ng loob ng nilalang na lokohin siya. Pinagpawisan naman doon ang nilalang habang patawa-tawa bago sumang-ayon.
At dahil parang lumalabas nga na aalipinin lang ang ating bida sa nasabing contract ay sa pagreklamo nito tungkol sa ratio ay minungkahi ng Dokkaebi na 50-50 na lang daw at hindi siya nito kakaltasan sa paggamit ng channel at hahatiin nila ang gift coins na kalahati. Tinagot naman agad iyon ng ating bida na akala ba daw ng nilalang ay tanga siya. Ngunit yun daw ang market rate sa industriya nila, ang pamimilit na sagot ng Dokkaebi. Naisip ng ating bida. Ang incarnation daw ng constellations ay lumalabas sa channel ng Dokkaebi. At ang constellation ay magbibigay ng parte sa gift coins ng ibang constellation sa Dokkaebi na may-ari ng channel at yun daw talaga ang kadalasang kalakaran pero wala akong supporting constellation. At kapag ang constellation ay nagbigay ng coin sa incarnation na walang supporting constellation, kailangan nilang magbayad ng malaki sa Dokkaebi na may-ari ng channel bilang commission. Ang sabi ng ating bida sa mapang abos ang Dokkaebi. Dagdag pa nito na nakakasigurado daw siya na sa mga oras na yon ay tiba-tiba na itong Dokkaebi dahil sa kanya. Natatameme naman ang Dokkaebi dahil alam pala iyon ng ating bida. At minungkahi na kukunin daw nito ang lahat ng coins na ibibigay sa lahat ng senaryo na ki-clear niya at ibibigay ng constellations. Nanlaki na lang ang mata ng Dokkaebi sa gulat sa nasabing iyon ng ating bida. At makikitang nag-alboroto na naman sa galit itong Dokkaebi habang sinisigaw na bapakalaking kalokohan daw iyon. Napapatawa na lang ang ating bida na parang walang awa sa Dokkaebi. Kaya sinabi na magiging okay lang naman daw ang Dokkaebi sa komisyon. At sa walang puso nitong desisyon ay sinabi pa nito na hindi daw niya bibigyan ng kahit isang coins ang nilalang. Tumubok naman ng plan B ang Dokkaebi na sinabi na maghati daw sila at sa ating bida ang 70%. Pinara naman agad iyon ng ating bida sa walang awang pagsabi na dalawa lang daw ang pamimilian ng nilalang. Ang kukunin niya lahat o lilipat siya ng ibang channel. Dagdag pa nito na nabalitaan daw niya na ang nagngangalang Hildal ay maganda ang takbo ng buhay ngayon. Tumubok na naman nga ang nilalang na sinabi na ano daw kaya kung 80% at yun na daw ang pinakang may offer niya. Di naman nagpatinag ang ating bida at pinakita sa Dokkaebi na dapat nitong tanggapin ang offer niya o wala siyang mapapala. At habang mangiyak-ngiyak naman sa galit ang Dokkaebi ay sinabi dito ni Dokja na ang advertisement daw nito ay malapit nang matapos. Dagdag pa nito na hindi ba daw niya nakikita na ang mga constellations ay nagrereklamo na. Nanginginig na nga sa galit ang Dokkaebi at bago pa man nga masiraan ng ulo ito ay sa wakas ay pumayag na ito sa gusto ng ating bida at tinanong na kung pipirmahan na nito ang kontrata. Ngunit hindi pa nga tapos ang ating bida sa panggagago sa Dokkaebi na sinabing may sasabihin daw muna siya bago iyon. Parang galit na chicks namang tinanong agad ng nilalang kung ano ang kanyang sasabihin. At masayang sinabi ng ating bida na si Dokja na hihingi daw siya ng contract fee na nagkakahalagang 5,000 coins. Pagkatapos noon ay lumipat ang panel sa labas ng tiyan ng patay na si Serpent. Mula doon ay makikita natin ang ating bida na mabilis na lumalangoy patungo sa pampang. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na ito sa kanyang patutunguhan. Umupo ito at nasabing, salamat naman daw at makalipas ang 4 na araw ay nakalanghap na uli siya ng sariwang hangin. Dagdag pa nito na akala daw niya ay kakailanganin lamang niya ng 2 araw. Ngunit ang 4 na araw daw ay hindi na masama dahil nagawa pa niyang makipagkontrata sa Dokkaebi. Kung ikukumpara kay Jungyok na inabot din ng 4 na araw sa ika-4 nitong round. Habang nagpapahinga pere ng konti ang ating bida ay naalala nito kung paano nagtapos ang pinag-uusapan nilang dalawa ng Dokkaebi. Dahil mukhang wasak na wasak daw ang itsura nito dahil sa pagsingil niya dito ng contract fee na 5,000 coins. Nakaipon daw siya ng malaki-laking coin sa proseso na hindi na daw masama para sa panimula. Habang naiisip iyon ay natatawa ang ating bida dahil naging isang extraordinary daw siya matapos lamang nabasahin ang TWSA. Tumayo na din ito at sinabi sa sarili na maghahanap daw muna siya ng bagong masusuot na damit. Bago pa man ito makalayo ay nag-anunsyo ang system nito na ang skill niyang The Fourth Wall ay aktibo peran. Nang makita iyon ay naisip niya ang isang pangyayari na sangkot ang naturang skill. Naalala niya na dahil hindi nito ma-access ang kanyang attribute ay sinabi niya sa Dokkaebi na ayusin iyon. Imposible daw iyon dahil ang system ay hindi nagkakamali, ang tugon ng nilalang. At nag-anunsyo na nga ang system ng ating bida na sinasabing ang Dokkaebi na si Biyong ay sinusubukan ng system interference sa iyo. Kasabay noon ang pagkaalarma ng personal skill ng ating bida na The Fourth Wall at nag-activate ito. Kaya ang nangingialam na Dokkaebi ay parang nakoryenteng pusa na naman. At bumalik na nga sa kasalukuyan na habang nakangisi ay nasabi nito sa sarili na hindi daw niya akalain na pati ang interference ng Dokkaebi ay mahaharang ng naturang skill. Dagdag pa nito na magiging magaling daw siyang manloloko dahil walang makakaalam ng kanyang kakayanan.
At sa patuloy nga na paglalakad nito ay sa wakas narating na nito ang kasunod na main scenario. Walang takot niya yung pinasok na dala lamang ang natitirang malaking tinik na nabili niya sa Dokay Bishop. Kasunod noon ang pag-anunsyo ng system na ang scenario area daw ay kontaminado ng masamang hangin. At nagpapayo na wag lang hapin ang hangin at magmadaling pumunta sa isang pasilyo sa ilalim ng lupa. Makalipas ang ilang sandali ay nag-anunsyo na naman ang system nito na nagpapaalaala na na-expose na daw siya sa nakakalasong hamog. At ang constellation na si Abyssal Black Flame Dragon ay natatawa sa kanya na parang sinasabi na, pagkatapos ng mga pinagdaanan nito ay sa hamog lamang pala mamamatay. At nang makita ng ating bida ang tanawing ito ay nasabi nito na, dito na magsisimula ang totoong laro. Pagkatapos noon ay doon na po muna natin tinatapos ang naturang episode. Maraming salamat po sa panunood. Shoutout na lang po dito sa aking mga masusugid na taga-subaybay, maraming salamat po sa inyo at hanggang sa muli.